nagtago pa raw sa kapilya. Sino Kaya nagtago nahirapan doon? sila na mahuli. Nakuha nyo mga kababayan? Eto na. Dahil Meron daw nagtago sa kapilya or sa simbahan, okay? hindi pa nga nilalabas ng lubusan ng kinaukulan. Bakit daw? Kung ano nga ang pagkakakilanlan pa ng marami, 7. Maliban pa sa 2 na gunman na nahuli ng nauna. Also, ang sinasabi ni Boss Mike dito, meron daw isang tao na nagtago sa isang simbahan na mastermind daw ni Mima Alicia. Ngayon, si Boss Mike po ay may direktang personal knowledge dun sa police report. Bakit po? Kasi po, siya ay nakikipag-ugnayan dun sa pamilya ni Mima para malaman niya yung katotohanan. Okay? Kaparehas po yan sa impeachment. Hindi po ba sa impeachment? Kapag yung abogado ni Sara Duterte ang sinasabi niya, do you have personal knowledge? Ganon din po dito, mga lods. Or yung mga minamahal natin. Mima, minamahal natin dito. Hindi po ba ganon yun? Ngayon, gusto ko lang pong ilagay ito sa tamang konteksto kasi po, kayo din po ay biktima. Kayo pong nanonood ng nitong mga serye nito. Kayo po ay biktima. Lalong-lalo na po kung kayo ay naniwala doon sa kabilang parlor na nagkakalat na si Boss B daw yung may pakana nito. Hindi po. Si Mima po ay sumali sa isang investment scheme. Okay? And ang nangyari po, since siya po ay may platform, nung hindi na nakakabayad yung may nung dividendo niya doon sa ininvestan niya, ayun niya, tinakot niya na ipopost. Yun daw yung naging mitya ng buhay ni Mima. Okay? So hindi po siya related sa politika or hindi pa final yun or basta ang punot dulo nito is pera. Okay, so yun po yung dapat nyong maintindihan. Ine-explain po rito ni Boss Mike kung sino yung mga posibleng mastermind dito. Yung dalawa, yung henchmen, yung mga pawn, nakakulong na. Hinahanap na lang natin yung mga tao na according to Boss Mike, nagtago daw sa simbahan. Tuloy natin. Ay nakahuli pa ho ng 7. Ayun, 7. Na suspect at kasama ho dyan yung mga mastermind. Siya pagpatay sa kanya. Nagets nyo? Kaya tigil-tigilan nyo yung Boss B. Yung mga nagbo-Boss B mga DDS yan. Kayo, yan po ang punto nitong mga content na to, nitong serye na to. Kasi po kailangan pong mahuhugan yung utak natin. Kasi po, Diyos ko, pwede naman, yung balita po ay nandyan, kumukuha ng facts yan. Ito po mga kaibigan to ni Mima, hindi po sila para magsinungaling. Hindi po sila para magsinungaling, hindi po sila para magsinungaling or hindi po sila para magsabi ng kalokohan. Bagkus nandito po sila para sabihin sa inyo yung updates na totoo. Bakit naman po kayo maniniwala kay Boss B or onsihan na ganyan? Yung pong kumakalat na screenshot na yon ay hindi naman po verified yon. Hindi po ba yung impeachment tumagal ng sobrang haba, yung 'di ba hanggang 6 na araw yata sila nagve-verify ng mga dokumento, ng mga video, kahit napanood natin lahat yung video na yon, bine-verify nila ng bine-verify, 'di ba? Ganon din dito mga lods ko. Hindi po porke na si Mima ay minsan nang na-involve sa kung ano man sa political vlogging, related agad sa political vlogging ito. 'Di ba? Yung nagkalat pa dati daw kilala daw nila yung Boss B. Alam mo ba, pwede kang mapatrouble diyan. Sana talaga mapatrouble ka. 'Di ba? Itong tao na to, yung grabe magsinungaling harap-harapan Tapos ang masakit pa dito, yung mga fans niya, enabler ng katangahan. Yun yung masakit dito Tanga na nga yung principal nyo, nagpapakatanga pa kayo. Hindi ba parang yan? Parang ecosystem po yan ng katangahan. Hindi ba dapat nandito tayo sa mundong ibabaw para maghanap ng karunungan? Nakaka-disappoint Anyway, tuloy po natin. Maniniwala. Sa mga ganyan-ganyan mga balita. Ito na. Ito mga kababayan, itong vlog ni Mima na ito, kung inyong papansinin,
na mukha hong po pwede nyong i-connecta to. Oh, panoorin natin ha. Habang ako manunubig ha. Panoorin nyo. Umalis ka na. Baka ipaganon ka. Tignan nyo mga kababayan ha. Tapang din ni Sa Mima. kanya galing mismo yan. Hindi ho sa akin, hindi AI yan. Oo ha. Makikita nyo yan sa kanyang social media. Oh, eto na ha. Oh. Pakinggan nyo. Umalis ka na, baka ipaganon ka. Actually, first-hand information naman to kasi nanggaling to kay VAD, kay Armandin, pinanood ko. Oo. And you know what, kung ano yung realization ko dito, money talks. Money is everything. Gusto yun, open secret naman talaga. Ito naman si Proset Delight. Kilala ka naman namin. Ko. Gets na. Ito na. Kaya na ako Gawa ng mga vloggers ni VP Sara Duterte the way na ipagtanggol nila kasi it is because of money. I have a friend nagtatrabaho sa isang media outlet Nako. ng Duterte Camp. Alam niyo kung magkano yung offer doon? Nako. Sa akin, inoferan Magkano ba? ako 70,000. Oh. Sana. Tapos plus 70,000 sa sweldo ko per month, Oh. plus 30,000 na allowance plus kondo. Ganun. Sarap Ngayon ko naman. lang ito napanood. Mga Ako kababayan. din, ngayon ko lang din nalaman yan. Pero ewan ko kung related yan dun sa nangyari sa kanya. Siguro, ano lang to, parang yung mga threat sa kanya, siguro isa rin to sa mga leads na inimbestigahan ng police. I'm not sure. Pero hanggang speculation lang ako. Kasi yan yung napanood ko publicly. Meaning to say, aantayin ko pa rin yung final report ng police. And nakikiusap po ako sa lahat ng tao na nanonood dito. Papangalanan ko lahat ng papanoorin nyo. Si Mike Cervera, si Chris Ulo, si Niolo. Yan, lalo na si Niolo kasi kasama niya si Mima eh. Di ba siya yung nakikipagbardagulan doon sa ibang DDS. Sino pa ba? Si Koy TV kasi si Koy TV din. Sumunod yan hanggang Samar, di ba? So, nakita niyo yung mga tao na may malasakit kay Mima hanggang dulo talaga is pinoprotektahan siya, di ba? So, hindi ko maintindihan, mga lods ko, na kung bakit kayo ay sobrang naniniwala pa rin doon sa nagpapakalat ng fake news. Yan po kasi yung isang problema nitong administrasyon na to. Hindi lang basta dito sa issue na to. Ito pong issue na to, meron pong personal knowledge yung mga nabanggit kong tao dito. Bakit po? Kasi nakikipag-ugnayan sila doon sa polis, nakikipag-ugnayan sila doon sa pamilya. Yung polis nag-iimbestiga, hawak lahat ng information. Di lang basta isang screenshot. Diba? Ulitin natin, yung screenshot na nakita nyo sa social media, verified po ba yun? Binerify ba yun ng kahit sinong hukom dito sa Pilipinas, ng korte dito sa Pilipinas? Di ba bago ka makapag-akyat ng ebidensya sa korte, kailangan mo muna siyang i-verify? Na-verify ba to ng cybercrime division? Hindi, di ba? Nakita nyo lang yon, may picture ni Mima, pinaniwalaan nyo na agad. Ngayon na lumalabas tong mga information na to, lalo siguro kayong nagugulumihanan. Or yung iba sa inyo, sana matauhan na. Kasi hindi naman po para sa amin para sa amin in the sense nakikita kami rito. Pero yung tamang information para sa inyo po yan. Tandaan nyo po, pag naniniwala po kayo sa fake news, kayo po ay biktima. Biktima din po kayo ng fake news. Yan yung masakit sa akin eh. Kasi ako nakikita ko yung effort na itong mga tao na to na protektahan yung alaala ni Mima. Lalo na si Chris at saka si Boss Mike. Lalo naman si Boss Mike. Talagang umasikaso yan. From day one hanggang ngayon. Umasikaso talaga ng totoo yan. Linalabanan niya yung mga fake news. Kaya panay yung balita niya sa inyo about dito eh. Kasi iba baka ginagatasan niya. Hindi naman sa ganoon. Wala na eh. Ako, parati ko itong sinasabi sa inyo. After ilang buwan, after ilang araw, ilang linggo, makakalimutan na natin yan. Move on na tayo sa susunod na issue. Pero si Mima, eto na lang yung magagawa natin. Itama natin yung mali. Ang kakapal ng mukha. Hindi na nahihiya talaga yung mga taong nagpapakalat ng fake news. Parang, ano ba nakukuha nyo dyan? Dinikit pa nila dun sa SONA ni Pangulo, di ba? Wala naman palang relate.
Tapos gusto pa, mag-follow kayo, mag-subscribe kayo sa kanila para para i-reveal daw. Di ba mga kalokohan, ginagamit po kayo, biktima po kayo dito. Hindi po maganda na mag-follow kayo dyan sa mga yan, puros paninira. Hindi ba, para na lang doon sa pilay. Hindi na, obviously hindi naman. Matabaan lang ako, parang siya. Na naiintindihan niyo po ba yung yung nangyayari ngayon sa social media? Sana po maniwala po kayo dun sa mga tao na lumalaban para sa totoo. Si Mima, meron kaming disagreements niyan. Karamihan dun sa sinasabi niya, talagang grabe. Okay? Pero hindi naman, hindi naman para kayo may gawin kang masama sa kanya. Meron namang accountability measures ang ating bansa para sa speech na mali, which is pwede mo ikasuhan. Pero para matuwa ka dahil nagganyan, hindi naman tama yun. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Again, yung mga nabanggit ko pong vlogger, sundan nyo po yan. Yan po yung mga totoo, nagsasabi ng totoo pagdating dito kay Mima. Kaya mga lods.